Fear ends where faith begins. Fear God and work hard. Sabi nung naniniwala sa karma, don't fear God, fear karma. God forgives, karma doesn't. Proverbs 14:26, in the fear of the Lord, one has strong confidence, and his children will have a refuge. In Tagalog, ang taong may takot sa Panginoon ay may kasiguraduhan at siya ang kanlungan ng kanyang sambahayan. Smart living around the globe for today, maging sigurado sa Diyos, matakot kayo. Tayong mga tao gusto natin ang benepisyo sa iba't ibang mga bagay, maging sa kalusugan, gusto natin ng benefit sa serbisyo, sa hanap buhay, at maging benepisyo sa insurance plan. Halos lahat ng mga benepisyong ito, bago mo ma-enjoy, gagastos ka muna. Maglalabas ka ng salapi. So mayroong initinuturo ang Biblia na benepisyo na hindi kailangang maglabas ng salapi. Pero benepisyo ito na walang hanggan or eternal. Ang itinuturo ng Biblia ay kung ano ang buong katungkulan ng tao na merong eternal benefit na tayo ay matatakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Ito po ang sinabi ni Solomon in the book of Ecclesiastes 12 verse 13. Now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Ang phrase na fear of the Lord appears often and always positively in the book of Proverbs and in the book of Psalms. So the fear of the Lord is the beginning of wisdom, Proverbs 1:7. Blessed are all who fear the Lord, Psalms 128 verse 1. Para sa isang mananampalataya, ang pagkatakot sa Diyos ay takot dahil sa paghuhukom ng Diyos at sa walang hanggang kamatayan sa impyerno na siyang walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos, Luke 12:5 and Hebrews 10:31. Para sa mananampalataya, kung ikaw yon, ang pagkatakot sa Diyos ay kakaiba. Ang pagkatakot ng mananampalataya sa Diyos ay isang banal na pagkatakot. Isa itong takot to the point of obeying God. Ang Hebrews chapter 12 verses 28 to 29 ay isang magandang larawan sa takot na ito, yung godly fear. Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe, for our God is a consuming fire. Ang banal na pagkatakot at paggalang sa Diyos ang insaktong kahulugan ng pagkatakot sa Diyos para sa mga Kristiyano. Ito ang nagtutulak sa atin upang ang ating buhay ay lumikha, ang ating buhay sa lumikha ng lahat, sa isusuko natin, no, ang ating buhay sa lahat, sa lumikha ng lahat sa sangkalawakan. Yan po ang ibig nating sabihin. So bawat isa po sa inyo, kayong mga spiritual viewers, at congratulations sa patuloy niyong panunod. Kayo po ang inspiration ng daily videos natin. Napakahirap po. Bawat isa sa inyo ay dapat magsuring muli ng iyong buhay pananampalataya sa Diyos para makita kung sa paghahabol sa Diyos ay tunay na nauunawaan mo, tunay na naintindihan at tunay na nakikilala mo ang Diyos kung who God is, kung tunay na alam mo kung sa loobin ang tinitiis ng Diyos sa iba't ibang uri ng tao, at kung tunay na naunawaan mo kung ano ang ginagawa ng Diyos sa iyo at ano ang pakahulugan ng Diyos sa bawat kilos mo. Yan po ang ating tandaan, mga kapatid. Ang Diyos na ito sa langit na nasa tabi mo ngayon, because God is omnipresent. He is not limited with space, with knowledge, and with time. Ang Diyos na nasa tabi mo ngayon, gumagabay sa direksyon ng pag-unlad mo. Siya ang nagtatakda ng tadhana mo.
Siya ang nagtutustos ng mga pangangailangan mo. Kaya hindi ka nagka-COVID dahil suportado ka ng Panginoon. Sa katapos-tapusan, gaano ang nauunawaan mo at gaano ang totoong pagkakakilala mo tungkol sa Kanya? Alam mo ba kung ano ang ginagawa niya sa iyo sa bawat araw? Alam mo ba ang mga prinsipyo at mga layunin na pinagbabatayan niya ng bawat kilos niya? Alam mo ba kapatid kung paano kanya ginagabayan? At alam mo ba ang paraan kung paano kanya tinustusan? Alam mo ba ang mga pamamaraan ng kanyang pag-aakay sa inyo? Alam mo ba ang Diyos na ito kung ano ang nais niyang makuha mula sa iyo at ano ang nais niyang makamit sa inyo? At alam mo ba ang nagiging saluubin niya pagdating sa iba't ibang asal mo? At alam mo ba kung ikaw ay isang taong minamahal niya? At alam mo ba ang pinanggalingan ng kanyang kagalakan, pinanggalingan ng kanyang galit, ng kanyang kalungkutan at tuwa, ang mga kaisipan at ideya sa likod ng mga iyon at ang kanyang kakanyahan? Kapatid, alam mo ba sa kahuli-hulihan kung anong uring Diyos ang Diyos na ito na pinananiwalaan mo? Mga kapatid, ikaw ba sa ilalim ng paggabay at pagliwanag ng salita ng Diyos ay nagsimulang magkaroon ng bagong pananaw tungkol sa buhay? Ikaw ba sa gitna ng pagsubok na pinadala ng Diyos ay nakaramdam ng kanyang hindi pagpayag sa mga pagkakasala ng tao at maging kung ano ang kanyang hiningi sa inyo at paano kanya ililigtas? Kung hindi mo alam, kapatid kong minamahal, kaibigan, kung hindi mo alam kung paano ang pagkamali ng pagkaunawa sa Diyos o kung paano lilinawin ang maling pagkaunawang ito, kung gayon, masasabing hindi ka pa talaga nakapasok sa tunay na pakikipag-isa sa Diyos at hindi pa kailanman maiintindihan ang Diyos o kahit paano masabi mong kailanman ninanais na maintindihan ka. Upang maintindihan mo ito. Kaya ang itinuturo po ng Proverbs 14:26, sabi rito, in the fear of the Lord, there is great confidence. So ang great confidence na yan also includes believers' children who will find a refuge in God. Maraming mga Christians na natatakot that their children will stray from God. Hindi po ito po ang encouragement natin. God intends for His children to take refuge in Him. Ito po ang kanyang plano. The Lord's promises are to us and to our children according to Acts 2:39. His purpose for marriage is that believers will raise godly seed or children for Him. Malachi 2:15. Kayong mga married believers in God should never think na ang pagkakaroon ng anak is your choice. Hindi po inyong choice ito. It is God's plan. Kaya palakihin natin ang ating mga anak in the fear of the Lord. Confident that in Him, they too will find the confidence and refuge we have found. Kaya ang sabi rito sa Proverbs 14:26, in the fear of the Lord, one has strong confidence and his children will have a refuge. So nasa aklat ng Proverbs po kapatid na ating matutunan that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Only when we have a proper respect and fear of God, mga kaibigan, maintindihan natin ang mga bagay na dapat intindihin sa ating buhay. Ang kakulangan ng takot sa Diyos that leads to, it will lead to sin and to ungodly behavior and choices. Diba? Kaya nga hindi tayo dapat magulat that the fear of the Lord brings us a strong confidence in how we live. It brings us confidence in what we say and in how we look at the future. So itong mga hangal, itong mga mangmang has no such confidence in life. Kapag dumating ang mga kagipitan, ang mga problema, o kaya nasa bingit sila ng kamatayan, yung kanilang confidence ay walang pakinabang. So tayong mga tao ay namulat sa paniwalang nakagisna natin sa ating mga magulang at sa mga matatanda, di ba?
hanggang sa pagtanda natin, kung minsan ay dala-dala natin itong mga paliwanag o paniwalang ito. Sa mga nakagisnan nating paniniwalang ito ay naging paraan din natin ito sa ating pamumuhay. Mayroong napapabuti, mayroon din namang hindi nauwi sa mabuti at ibang nauwi sa simpleng pamumuhay. Ang isang mabuting paniniwala na dapat nating mamanahin sa ating mga magulang at matatanda ay ang takot sa Diyos o takot sa Panginoon. So balikan po natin Proverbs 14:26. In the fear of the Lord, one has strong confidence. At ito ang next sentence. And his children will have a refuge. Naalala ko yung isang tatay na ginising madaling araw ng anak, tay, natatakot ako. Siya, bakit? Sabi nila daw may multo dito sa loob ng bahay. Sabi ng tatay, huwag kang maniwalang may multo at huwag kang matakot. Walang multo sa bahay na ito. Sa totoo po, tay? Siya, totoo yan. Sabi ng tatay, anak, asamahan mo ako sa kusina. Siya, bakit tayo? Siya, iinom lang ako ng tubig. Wala daw multo pero siya pala takot din. So, ito ang punto natin. Kapag takot si tatay, saan papunta o hihingi ng tulong ang maliit na bata? Di ba sana ang mga tatay ay dapat safe, dapat ligtas? Sana dapat alam nila kung ano ang kanilang gawin at kung paano nila lutasin ang mga problema and fix things and most of all protect the children from harm. But what happens if a child sees fear in tatay's face? What if si tatay takot rin katulad ng bata and doesn't know what to do? Kung ganon, talagang mabalot sa takot ang bata at magpapanit. So ang mararamdaman ng bata na ang isang strong and good, reliable place of safety is no longer safe. Ngunit if tatay is confident, then the children have a refuge. Kapag si tatay ay hindi nagpapanik at sa halip si tatay ay kalmadong-kalmado, si tatay ay steady, and the walls can come tumbling down, and all the waves can break, and all the snakes can hiss, and the lions roar, and the wind blow, and there will be a safe place sa mga braso ni tatay dahil si tatay ay confident. Si tatay ay isang kanlungan o refuge as long as tatay is confident. That's why ang sinasabi ng Proverbs 14:26, his children will have a refuge. Kapag si tatay has a strong confidence. So si tatay, ang kanyang confidence is the refuge of his children. Kaya ngayon mga tatay at nanay, ang labanan to be confident is not just about us, it's about the security of our children. Sana po tandaan po natin ang ating pag-aaral na wisdom ngayon. Whoever fears the Lord has a secure fortress. In the fear of the Lord, there is strong confidence. Kaya sabi ng Biblia, fear not, for I am with you. Do not be dismayed, I will help you. Yan po ang sabi ni Isaiah. So, smart living around the globe, maging sigurado sa Diyos, matakot kayo. Ito po ang statement ng Proverbs 14:26, mga kapatid. This is true and a great help to us. Fear God, mga tatay. Fear God. Matakot kayo sa Diyos in dishonoring Him. Matakot kayo sa Diyos na hindi mo siya paniniwalaan. Matakot tayo sa Diyos kung ilalagay mo ang assessment of the problem above His. Sinabi ng Diyos na kaya kanyang tulungan. God is smarter, God is stronger, He is more generous. Trust Him. Huwag kang matakot, manalig sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Lord God, we pray that our hearts would learn how to faithfully, rightfully fear you. We bow before you, acknowledging you as Lord and Savior of our lives, praising you for your might, your sovereignty, and your power, your strength, your mercy, and your justice. We thank you for your unending love, even when we are undeserving. We stand in awe of you. We surrender our hearts to you. We put first, Lord, your name to us. In the name of Jesus, Amen.